Hello. Good day everyone and welcome to my channel. And if you haven't subscribed yet, please click the word subscribe so that you'll be updated sa aking next na mga videos at sa aking mga next na mga chika, sa aking mga next na mga eksena. Well, for today, ang aking topic ay tungkol kay sa isang napakagandang binibini, Diyosa sa kagandahan, as in, stunning talaga siya. Pag nakita mo siya, ang ganda-ganda niya, ganon. Ang topic na to ay tungkol sa isang controversial na si Miss Hannah Arnold. Yes, Hannah Arnold. Sa ating mga pageant fanatics right there, kagaya ko, isa akong pageant fanatics. I am really a fan of Miss Universe. As in, Miss Universe, die-hard talaga ako dyan. Like, gusto ko nanonood ng Miss Universe. So, Pia Wurtzbach winning in 2015 as the Miss Universe. And then Catriona Gray from the Philippines as well win the Miss Universe. So, ngayon ay talaga namang hot na hot ang buong Pilipinas dahil talagang gusto natin na matanggap o makuha ang kauna-unahang back-to-back win for the Philippines for the Miss Universe. So, lahat parang atat, hindi mapakali, aligaga, taranta, hindi makapag-relax, hindi alam ang gagawin, hindi alam kung ano nga ba. So, para sa akin ngayon ay gusto ko lamang ibigay ang aking opinion regarding sa mga nagbabasa ko sa social media, like Facebook and YouTube. So, regarding Hannah Arnold. So, hindi lingid sa inyong kaalaman na, especially in the world of pageantry, especially sa mga tao na sumusunod o sumusubaybay sa Binibining Pilipinas, na si Hannah Arnold ay isa sa mga applicant for this year's Binibining Pilipinas. So, si Hannah Arnold ay, sa inyong mga hindi nakakaalam, siya po ay napakagandang bata. She is 23 years old and she's from Masbate, but she's also like a mix, like she's Filipina and Australian. She's like Catriona Gray, so she's Filipino and Australian, so she's like half. She's Mestiza Beauty from Masbate, and she also graduated from Canberra University in Canberra, Australia, where she took up studied forensic, about forensic and stuff like that. So, you know, those forensic people, like they're the one who's kind of like investigating about crimes and stuff like that. So anyway, so what I'm trying to say is this girl is gorgeous. She has an education. She's educated. And what I'm just trying to say is that ang dami-dami kasi na nabasa ko na binabash ang lola mo. Diyos ko, nakakaloka yung mga tao. Binabash! Kauna-unahan siyang sumali o nag-apply for Binibining Pilipinas dahil gusto niyang sumali. So, why not? Diba? Lahat may karapatang sumali. Basta qualified ka. Bakit hindi? So, ito ang una kong chika dyan. Para sa akin, nung una ko siyang nakita at nalaman ko sa social media na lalaban siya for Binibining Pilipinas. Na-excite ako kasi sabi ko, naku, ito na yung hinihintay ng lahat. Kasi every year talaga, para sa akin this is my own opinion, para sa akin, every year may lumalabas at umaangat talaga na, this is it. Siya na talaga ang ilalaban natin for Miss Universe. And then nung nakita ko si Hannah, physically, parang, I mean like on social media, like Facebook and YouTube, like, oh my God, this is it. Siya na talaga yung dapat nating, siya talagang dapat nating i-look out for. Talagang i-watch natin tong girl na to. Kasi talagang itsura pa lang, height, 5'11", balingkinitan, model na model, tapos ang ganda pa ng mukha. Marami ang nagsasabi na kamukha niya si Pia, kamukha niya si Catriona. Pero para sa akin, personally, nakikita ko sa aura niya, may pagka-Pia, may parang pagka Lucy Torres. Basta maamo yung mukha, parang ano, basta maganda yung face niya, maamo. Yung, alam mo yun, yung ngingiti pa lang siya, parang alam mo na ang ganda-ganda niya, parang wala siyang kaarte-arte. Yun ang masasabi ko. Kasi, napanood ko rin yung video niya tungkol sa, may nag-i-interview sa kanya na isang vlogger sa Pilipinas, kung saan parang question siya kung paano may handle yung mga bashers. So, para sa kanya, syempre, hindi niya, nakakita mo yung parang
kung ako ang tatanungin, parang, alam mo yun, kung iba, kung hindi edukada yung tao, kumbaga, kung hindi edukada, talagang magiging jologs ang pagkakasagot. Pero kay Hana, parang hindi siya, parang wala siyang abilidad para magalit. Alam mo, yung parang, ang sasakit na nung sinasabi sa kanya, parang gumagano siya, parang, alam mo, parang hindi niya kayang magalit, parang ginawa niya sa mundo, tapos hindi ilagay sa kanya yung abilidad para magalit. Yun ang nakikita ko sa kanya, napakabait yung bata. Parang, syempre, bago lang siya in the world of pageantry. Ang naluloka lang ako kasi maraming tao ang nagbabasa kanya na, alam mo yun, yung parang ang feeling ko, meron silang mga agenda, like, they want this particular girl to win, and nakikita nila na si Hana ay maging threat, na parang sinisira nila, inaatake nila. Para lang naman sa akin, guys, Diyos ko, huwag niyong atakihin si Hannah Arnold. You know what? Kasi minsan lang tumangyari na magkaroon tayo ng magandang kandidata for Binibining Pilipinas. Hindi lang maganda, matangkad pa at edukada. Madalang ang matatangkad talaga na nakakapasok sa Binibining Pilipinas. Aminin natin, karamihan sa mga Pilipino, hindi naman talaga tayo kasi katangkaran. Pero since si Hannah ay may lahing Australian and Filipino, 5'11", stunning, matangkad, talagang isa yan sa mga panlaban. Tapos yung mukha, number 1. Ang mukha, ang ganda. Tapos ang tangkad. So ang suggestion ko lang naman sa mga nagbabash kay Hannah ay, you know what, yung mga negativity na sinasabi niyo sa kanya, i-convert niyo siya into positivity. Kasi bago lang siya, di ba? So kailangan niya ng guidance. Kailangan niya ng support, kailangan niya ng mga tao na susuporta sa kanya. Na alam mo yung isang tao, pag sinuportahan mo at sinabihan mo ng mga positive na mga words, alam mo yung naano niya yun, parang na-absorb ng katawan niya yun. Tapos yung biglang nag-illuminate o makikita mo sa labas. Kasi ang sarap nung nararamdaman niya inside. So my thing is, sa mga taong mga bashers, wag nyo na lang siyang i-bash. Instead, alam niyo yun, sabihin nyo na ng magagandang bagay. O kaya, if you wanna, you know, if you wanna say like, for example, there are things that you think that she's weak on that side or on that part, you can criticize her, but in a way, like in a nice way, like, you know, not just like in a jologs way. Wag ganon. Kasi, pag ganon na nangyari, parang ano ba yan? Alam mo yun, parang, siyempre pag hinaan lang loob yung tao or hindi natin alam ang mangyayari. If I were you guys, pwedeng mag-criticize, okay lang yun kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion. And at the end of the day, naghahanap tayo ng kandidata for the Philippines. Yung the best. Yung the best talaga na nabubulaga sa Pilipinas, na pambulaga ng Pilipinas, na talagang magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng back-to-back. At nakikita ko talaga na si Hannah ay may chance. So, ang para lang sa akin, there's a lot of months of preparation to prepare. So, it would be nice if we just, you know, give Hannah like good advices, you know, like constructive criticism that would be appropriate one for her. Like tell her what should be done in this and that instead of telling things that are so negative. We still have a lot of things to do. I mean, like, we have still a lot of months to prepare, and we know the Philippines. Sa inyo guys na nagdududa sa kakayanan niya, wag muna natin siyang i-judge. Kasi alam naman natin ang Pilipinas kung paano mag-train ng beauty queen. Alam natin yan. Lalo na sa Miss Universe, talagang pukpukan, talagang duguan ng training. And it seems like Hannah is so ready for that. All I can say is she is so ready for those kind of things, especially entering the world of pageantry. It speaks volume when she did her application as early as possible. So it speaks volume na talaga namang interesado talaga siya to get the title. So let's just support her and tell her, you know, like what should be done in a nice manner instead of like bashing her. I mean, like if there are like girls that you're rooting for, it's fine. Let's root for all of them, but not like hurting, you know, somebody else. And as the old saying goes, if you cannot say anything good, don't say it at all. You know what I mean? So our main goal right now is to produce
quality beauty queens for Binibining Pilipinas. So, alam mo yon, kung yung panbato ninyo ay mananalo, good. But we are really looking for the best. Maaring yung pambato nyo manalo rin at the end. So, we're just really looking for the best. As of now, I'm really rooting for her for Binibining Pilipinas Universe. You know, that's what I'm rooting for her. Kasi makikita mo si Hana, parang pagtayo pa lang ni Hana, parang, ay! Ayan na siya, hindi niya nga kailangan magsalita. Smile lang, parang, pak, wala na yung katabi. Smile pa lang ni Hana, tayo pa lang ni Hana, pansin na ang lahat. Yun ang isang advantage niya. Alam mo, yung malaki na yung chance na mapapansin ng Pilipinas. Dahil kay Hana, sa kanyang physically, sa kanyang beauty, at saka sa kanyang height. Tayo lang siya dyan, pak, o wala, pansin na. Yung iba kahit tumambling, kahit kumain ng apoy, hindi mapapansin kasi nga, hindi naman ganun kaganda. Diba? Ngayon, kung si Hana naman ang mapipili bilang Binibining Pilipinas Universe, bongga yan. So, kahit hindi siya gaanong, alam mo yun, siya, kung kunwari hilera mo siya sa lahat ng kandidata, pag nakita siya at nagustuhan siya ng mga tao, ay, ang ganda niya, parang hindi niya na kailangan gaanong mag-effort para mapansin. Yung ibang kandidata, kahit kumain pa ng bobog yan, kung hindi talaga gusto ng judges, hindi siya magugustuhan. Diba? So, yun ang masasabi ko tungkol dyan. So, kaya para sa akin, let's just, you know, support Hana. Support natin siya support natin siya lahat. Para naman to sa buong Pilipinas, kung sino ang mananalo. For me, I'm rooting for Hana, but at the pageant itself, on June, may the best girl win. Kung sino man talaga ang may magandang performance sa gabing iyon, at dapat na Binibining Pilipinas Universe, siya dapat ang manalo. Gusto ko fair and square. But what I'm just trying to say is that, yung bashing lang kasi di ba nakakaloka. At talagang, kawawa naman yung bata. Parang sumusubok lang naman siya, pero talagang parang ina-atake siya. Parang yun ang masasabi ko. Yun ang masasabi ko, guys. Diba? Parang, ano lang talagang suporta sa Lola Hana Arnold ninyo. Kasi, ganda siya eh. Ganda, physical pa, bongga, tayo pa lang, oh. Ayan na. Miss Universe. At syempre, yung mga nag-aalala sa kanya na parang, ay, hindi naman siya, baka, hindi ganun siya kaganda magsalita, or malamya, ganyan. Siyempre, bagets, wala pang gaanong experience yan, di ba? Pero, again, wag kayong mag-alala kasi pag siya ang nanalo, ititry niya ng pukpukan. Talagang ipupulido yan ng Team Philippines para hindi mamalamya ang chika. At saka, iwasan din natin na lagi natin siyang ikinukompare yung ating mga bagong kandidata sa mga previous na kandidata. Like, for example, may mga nababasa ako na kinukompare, ay, hindi mo nanalo, hindi siya kagaya ni Catriona, hindi siya kagaya ni Pia. Of course not! Of course, hindi siya kagaya ni Pia at hindi siya kagaya ni Catriona. Ang sinasabi nila parang, ay, hindi siya ganun ka-fierce like Catriona and Pia, ganun ganyan. Alam nyo, okay lang yan. Hindi dapat lahat ng kandidata ay iisa ang pattern. Maganda yung kanyang own individuality. Kung nakakita natin na si Hana pag naglalakad ay para sa inyo ay hindi fierce, okay lang. Let her do her thing. Let her do her thing. Parampahin natin siya. Hindi natin alam makagawa pala siya ng sarili niyang, ng unique style niya na gagayahin din ng buong mundo. Diba? Maaring hindi siya ganun lumakad gaya ng kay Pia or gaya ng kay Triona, pero magkakaroon siya ng sarili niyang identity, ng sarili niyang walk. So, hindi kailangan lahat na lang ay fierce, lahat na lang ay parang kakain na leon, hindi ganon. Kasi, hindi naman dapat kasi ganun lahat ng mga babasihan natin. Kasi yung mga tao, iba-iba. Yung, as what I've said, itsura pa lang ni Hana, talagang mapapatingin ka na agad kung ikaw ang judge. Diba? Lalakad, smile lang sa'yo, pak, ay, panalo na. Hindi mo na kailangan pa mag-split para mapansin ng mga judges. Ganun ang itsura ni Hana Arnold. So, hayaan natin siyang mag-evolve sa kanyang in her own way. So, with trainings, magiging maayos siya. Ang lakad, ang poise, tapos yung sarili niyang style. Kasi, tingnan natin, si Shamsi Supsup. Hindi naman fierce ang lakaran ni Shamsi, pero unique. Diba? Unique yung lakad ni Shamsi. Hindi niya ginaya yung usual mga fierce na rampa dyan, rampa doon. Nagkaroon siya ng sarili niyang walk, kundi yung tinatawag niya na tsunami walk. Diba? Pero,
napansin ng mga tao yon na talagang, ay, bongga siya. Hindi siya ganun ka-fierce, hindi siya kagaya ng mga model na naglalakad. Pero iba yung atake. So, let's wait for Hannah Arnold kung ano ang magiging rampa niya. Without pushing to her like, you should be like this, you should be like that. Let's, let her do her thing, and then we might be, we might be surprised, like, oh, ang ganda ng walk niya actually. Iba rin, unique. That's all I can say. So, for you guys, that's all I can say. Hayaan natin siyang mag-evolve, supportahan natin si Hannah, avoid sa mga masyadong harsh na criticism, kung meron man, constructive ang gawin natin. Dahil at the end of the day, this is for the Philippines. This is for our aim to have a first ever Miss Universe back-to-back win. So, yun lang masasabi ko. Support lang. And for you guys na hindi pa nagsusubscribe sa aking channel, click subscribe. And para naman sa susunod na mga chika ko, ay marinig nyo ulit ang aking mga chika, okay? Sa mga susunod na video ko. Okay, guys? Thank you for watching. Thank you for listening. Again, don't forget to subscribe. Dali lang kasi yung sinaing ko kumukulo na. Sandali lang. Bye-bye!